Tayo po ay nasa ikawalong buwan ng taong ito, di ba? Agosto na. Ang bilis ng panahon. Susunod na nito, sisilip na ulit si Jose Marichan. Di ba? Tutugtog na naman ang mga kantang pamasko, Berne. Amen? Napakabilis ng Panginoon. And I thank God na sa atin ng bansa, no, kahit papano, hindi ho tayo pinababayaan ng Panginoon. Amen? Nakita niyo yung nangyari ho sa Japan. Although may mga hindi masyado marami ang nawala ng buhay. Nakita niyo yung nangyari po sa Spain na halos lusubin ho ng mga immigrant doon. May gitong 6 na po namatay. At dahil dito, nagkakagulong ngayon ng Europa. No, kaya ho yung may mga Schengen na visa, hindi na makakapasok sa Spain dahil dito. So sila mismo ay nagkakagulo-gulo. At nakita ho natin ng Saudi Arabia ho, no, talagang naggegera ho ngayon sa Iran, laban sa Saudi, sa Kuwait, laban sa UAE, lahat nagkakagulo-gulo sila. At dito sa ating bayan, no, ang dami pa rin nagkakagulo mga Pilipino, no? At tayo ho bilang mga mananampalataya, gusto kong paalalahanan ho kayo. Bagamat nabubuhay tayo dito sa mundo, at tayo ho'y mga Pilipino, tayo po ay dual citizen. No? Pag senior ka, triple citizen na. No? Hindi lamang tayo Pilipino, kundi tayo po ay mga, sabi nga citizen ng kaharian ng ating Panginoon. Amen? We are citizens of the kingdom of our Lord. At dahil dito, no, kung nagkakagulo-gulo man ang bansa natin, exempted ho tayo dahil merong mas mataas na gobyerno na nangangalaga sa ating lahat. At ito po'y walang iba kundi ang pamahalaan ho ng ating Panginoong Yesus na atin hong pinaglilingkuran. Amen? Amen? Siya ang Lord natin. Siya ang Panginoon natin. Siya ang hari ng ating mga buhay. Amen? So ngayong umaga, pinabago ko yung tema natin. No? Hindi ko na masyado pinagtutuunan sa mga oras na ito, yung mahahabang mga series. No? Although, may naintindihan naman tayo tungkol sa spiritual warfare. Amen? Amen? Ano naintindihan natin dito? Na yung pakikipagdagmang spiritual law is actually, ito yung ginawa ng ating Panginoon. Ang pinagbili na lang ni Lord ay fight the good fight of faith. Kaya fight the good fight, ibig sabihin itong laban na ito, alam na natin kung sino nanalo. Amen? Kung ako man ay nakikibaka sa mga masamang espiritu, hindi ako nakikibaka para manalo. Hindi. Nakikibaka ako dahil alam ko, panalo na ako. At hindi ako pababayaan ng Panginoon. Amen? Amen po. Kaya good fight. Kaya good fight kasi yun yung laban na hindi ka matatalo. Sinong gusto ng ganun laban? Di ba? Lalo na kung pikon ka, di ayaw mo yun, di ba? Ayaw mong matalo Pero bilang Kristiyano, itong pakikipagdigmang spiritual na ito yung pakikipagdigma natin na hindi tayo matatalo kung alam natin ang totoo. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, fight the good fight of faith. Sinabi ni Pablo yun. Sabi niya, malapit na akong ialay. Nakibaka ako. I have fought the good fight. Ano yun? Nilabang ko yung aking pananampalataya sa Panginoon. Because sinabi ni Juan na ang magtatagumpay sa daigdig na ito, sa mundong ito, ay ang ating pananampalataya. It is our faith in the Lord. Amen? Kaya ito po yung good news ko. Kahit may problema ka, kahit meron kang mga mabibigat na hinaharap ngayon, kapatid, naitala na ho ang hindi ka matatalo niyan kung ikaw ay nakay Kristo. Sinong may mga problema ngayon? Ang ending niyan, kapatid, magtatagumpay ka dyan. Hindi ka lulunurin yan. Hindi ka lalamunin yan. Hindi ka igugupo niyan. Dahil itinakda ni Kristo ang lahat ng nasa Kanya
ay magtagumpay. Amen? Ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang isa ho sa mga CP ho ng banal na kasulatan. Kasi naghihintay nga, wala pa nagre-request ng verses eh. Di ba? Wala pa eh. Andyan yung misis ko eh. Sana itong mga linggo natin, ibigay niyo yung specific verse. Ayan. Ayoko yung mga general statement. Kasi alam niyo bakit? Kaya gusto ko specific, at least alam ko, nabasa niyo. At kaya gusto niyo i-tackle natin kasi gusto niyo mas maintindihan. Amen? So sana may magpapadala na sa misis ko na, Brad, o sister, baka pwedeng linawin lang itong verses na ito. Gusto kong maintindihan. Tatalakayin nun natin dito. Ito ho ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon-tipon. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi nakatali sa linggo. Hindi nakatali sa simbahan o gawain. Hindi ho. Binago ito ni Kristo. Ang sabi niya, ang sasamba sa Diyos ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. What is the truth? And what is the Spirit? What is the truth? That the Lord, ang Panginoon natin ay hindi nakagapos sa araw. Hindi siya nakagapos sa linggo. Hindi siya Panginoon ng linggo lamang. Hindi siya yung Diyos na matatagpuan mo lamang sa simbahan. Hindi. Ang Diyos ay namamalagi sa ating kapaligiran. He encompasses all. Amen? Amen po? Ngayon, bakit may gawain? Kaya may gawain, ito yung itinatag ng mga apostol na na tayo po, sa atin ng pagtitipon-tipon, ay nagkakaroon tayo ng sama-samang pag-aaral ng kanyang mga salita. At ito rin yung panahon na pwede tayong manalangin sama-sama, lalo na para sa ating bayan, lalo na kung may mabibigat na problema, we can pray together. Amen? Amen po? At ang pulpito po, ay hindi po itinatag ng Panginoon. Actually, wala akong pulpito nung unang mga gawain. There's no pulpit. Why? Because the Lord wants na ang bawat isa sa atin ay natututo at nagsasalita at nagkakaroon ng interaction, talakayan. Amen? Hindi ko kayo nandito para makinig lahat sa sinasabi ko. Ito'y plataforma para tayo magpaliwanagan, magpaalalahanan, magpalakasan sa isa't isa. Kasi for all you know, hindi po monopolize ng pastor ang kaalaman tungkol sa Panginoon. Amen? Dahil ang Espiritu ng Diyos ay hindi sa mga leader lamang, kundi ang Espiritu ng Diyos ay sa lahat ng mga mananampalataya. The same Spirit in me is the same Spirit in you. Amen? So wala hong pagtatangi ang ating Diyos. Bakit hindi ko malaman yan? Simple lang. Ang problema lang talaga ay katamaran. Tamad tayong mag-aral. Tamad tayong magbukas ng salita ng Panginoon. Pero kung bubuksan niyo lamang ang salita ng Diyos, ang Panginoon ay maaring mangusap at turuan ka. Sabi ni Kristo, ang Espiritu ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Amen? So palagay ko, meron na magpapadala ng message sa misis ko na, Sister, baka pwedeng italakayin ni Brother Harry itong mga verses na ito. Huwag niyo na isipin kung mahirap. Pahirapan niyo ako. Amen? Kasi lamang ako sa inyo, mas marami akong oras at panahong ginugugol sa pag-aaral ko eh. Di ba? Okay lang yun. Ang malaga, matuto tayong lahat. Amen? At itong isi-share ko sa inyo, isa marahil sa pinaka-misunderstood na verses sa Bible. At minsan naaabuso ito. Pero kung maintindihan natin lahat ito, kapatid, lalabas tayo mamaya, mas malakas na tayo kaysa nung pumasok tayo dito. Amen? Mas matatag na yung ating pananampalataya kaysa nung pumasok tayo kani-kanina rito. Amen? So we will talk about Romans chapter 8, verse 35 to 39. Ganda, binasa kanina ng ating kapatid, di ba? Ako'y gustong-gusto ko po itong salitang ito. Ito po yung isa sa mga verses na hindi ko kailanman kinakalimutan. Binabalik-balikan ko po ito. Lalo na kung may mga panahon na tayo humaharap sa pagsubok.
Sino humarap sa pagsubok. And these words will comfort all of us if we understand what the Bible is telling us. Amen? Okay, tingnan natin. Romans chapter 8, simulan natin sa verse 35. Yan, basahin natin. Ang sabi ng Romans 8:35 sa Tagalog, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Di ba may kanta pa nga yan? Di ba? Alam niyo yun? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Amen? Alam niyo, sinong nakabasa na nito? Di ba? Kinakanta mo sinong makapaghihiwalay sa atin, di ba? Sa pag-ibig ni Kristo. Alam niyo, ito pong tanong na ito ay tanong sa ating lahat. Kasi kung paano mo ito sasagutin, ito ang magiging batayan kung paano mo susungin ang lahat ng hamon ng iyong buhay. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Alam nyo, nung binabasa ko ito, tayo bilang mga Kristiyano, kailangan konteksto di ba? Tinuturuan tayo ng banal na spirito na kapag nagbasa tayo ng banal na kasulatan, huwag tayong dadampot ng isang verse lang at sasabihin mo ito na yun. Hindi, huwag ho tayong makontento. Basahin ninyo kung maaari buong chapter Tama? Para maintindihan nyo kung bakit ito sinabi o tinanong ni Apostol Pablo. Si Pablo sumulat nito. Alam nyo kung bakit kaya na ito tinanong ni Pablo? Bakit kaya ito tinanong ni Pablo sa mga taga-Roma? Bakit challenge niya mga Kristiyano tinatanong, sino ang makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ano ini-imagine ko? Parang may yabang pa nga si Pablo nun Yung bang proud siya, sino makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Naintindihan niyo po? Hindi po ito yung nagtatanong na parang hindi alam ni Pablo yung sagot. Alam ni Pablo yung sagot. Kaya lang tinanong niya ito sa mga Kristiyano para bigyang diin ang alin? Ang isang napakalaking katotohanan. Amen? Amen? Anong dating sa inyo nito, kapatid? Huwag kayong mag-alala, maiksi lang ito Anong palagay nyo? Anong dating? Sino makapag-iwalay? Ito tanong ko, simple lang. Habang binabasa to ng ating kapatid kanina, ano ang dating sa'yo? Anong nararamdaman mo? Anong tumatakbo sa isip mo nung marinig mo? Sino ang makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo? Meron kayong opinion? Uy, parang tahimik kayo, Yung ano lang, kumbaga parang ganito nag-uusap tayo. Anong pakiramdam mo nung marinig mo ito? Anong dating sa'yo? Yan na lang. Ano ang dating nito sa'yo? Ano ang impact nito sa buhay mo? Nung sabi ni Pablo, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Anong naglalaro sa isipan mo? Yan, sa dulo. Si Mom, may sasabihin to Nakangiti. Pag nakangiti ito sa akin, may mga parang gusto sa... Anong dating? Yung dating anong dating sa'yo nito? Anong epekto nito sa'yo? Tapat po yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Na wala pong makapaghihiwalay sa atin kahit na ang kamatayan. Kasi nga po, di ba po sa John 3:16 na sinabi niya na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Nabigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay hindi mamatay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kahit ano po ang ating pinagdadaanan, nandyan pa rin po ang Panginoon. Amen. Sino nga sangayon doon? Yung bang, ang dating sa Kanya, yung katapatan ng pag-ibig ni Kristo. Sino sangayon dyan? O sino may iba pang dating sa Kanya? Lalo na yung mga dumadaan sa pagsubok. Anong epekto nito sa'yo? Anong dating nito sa buhay mo ngayon? Nung marinig mo ito?
Sino makapag-iwalay sa atin? O, narinig natin, yung naalala mo na tapat ang Panginoon. Tapat ang Panginoon. O, sino pa? O, Dang, may sasabihin ka pa, kala ko nagtataas ka ng kamay. Ganun mo lang. Ha? Nagtuturo na ako eh. Kasi pag mga... Sorry bro, nagtuturo ka na. Yung pag-ibig ng Diyos talagang tunay at tapat dahil kahit na naman yung pag-ibig niya yung connection natin sa Kanya para tayo magpatuloy kahit anong pagsubok man dumating. Kahit na anong kaginawahan, nandyan siya. O kaya kahirapan, nandyan siya palagi. Yun lang. Yun, parang sa'yo yung tunay. Nalagdagan yung tapat. Totoo. Hindi fake. Hindi pakitang tao ang pag-ibig ni Kristo. Ibig sabihin, totoo. Walang makipaghiwalay. Sangayon ba kayo doon? Walang makapaghiwalay. Sino naniniwala? Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sa totoo lang, kahit yung sarili mo hindi yan dahilan para iwan ka ng Panginoon. Hindi yan dahilan para hindi ka niya mahalin. Sino pa meron? Wala na? Ayaw niyo magtawag ako. Yung iba tuloy, ayaw nang tumingin sa akin eh. Okay. Alam niyo, nung binabasa ko to, di ba sabi ko konteksto, binalikan ko yung isang verse bago ito. May verse 34 eh. Alam niyo, pag binasa niyo yung verse 34, itong binanggit niya pala ng sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ito kasi yung dahilan nung binanggit niya bago niya sabihin sino makapaghiwalay. Ano yun? Isa ring tanong na merong basihan. Ano yun? Verse 34. Ano nakalagay sa verse 34? Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Sino yung sila? Lahat tayo. Meron palang hahatol sa ating lahat. Para ano? Para ano? Parusahan. May naintindihan kayo doon? Tama pala sinasabi. Walang matuwid. Wala kahit isa. Di ba? Si Kristo nung si Magdalena, nahuling nangangalon niya, di ba? Sabi ng mga Pariseo, batuin! At sabi kay Kristo, pumunta kay Kristo yung babae at dinala, sabi, Panginoon, sabi ng batas, ang mga naon nito kailangan pukulin hanggang mamatay. Ano sabi ni Kristo? Simple lang. Kung sino walang kasalanan, siya mauna. Meron ba nakapagbato? Wala. Teka lang, may mga pilosopo eh. Sabi nila, bakit si Kristo hindi binato? Yung babae. Di ba? Pinapahirap mo lang yata, Brother Harry, yung tanong eh. Yung walang kasalanan, yun ang may karapatang pumukol sa babaeng to. Ba't hindi ginawa ni Kristo? May kasalanan ba si Kristo? Sino sabing meron? Sino sabing wala? Di ba wala? Alam niyo patunay doon? Yung babae, nung nag-aalisan na, ano sabi ni Kristo? Wala nang pupukol siya. Hindi kita hatulan. Tumayo ka dyan, huwag ka nang umulit. Di ba? Amen? So, ano si Kristo? Ito. Siya ang hahatol sa bawat isa sa atin. Sino ngayon lang ito naintindihan? Lahat ng tao sa ibabaw ng mundo ang hahatol para parusahan tayo ay si Jesucristo. Amen? At lahat tayo walang matuwid eh. Kristiyano na nga, nagkakasala pa eh. Tama? Sabi dito ni Pablo, sino nga hatol upang sila'y parusahan? Si Kristo ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling nabuhay. At ngayon, nasa kanan ng Diyos upang ano? Upang ano? Mamagitan. Para kanino?
Para doon sa mga paparusahan. May naintindihan kayo? Si Kristo po ay namatay. At nabuhay na magbuli, umupo sa kanan, upang ano? Nagre-relax siya? Nag-aantay na lang para hatulan tayong lahat? Nandun siya para mamagitan para sa bawat isa sa atin. Bakit siya namamagitan? Kasi walang matuwid. Wala! Kahit isa. Kung si Jesus ay hindi namamagitan sa atin, saan tayo dadamputin? Amen? So, ang batayan ni Pablo, kung ito nga si Jesus, na itinalaga para hatulan tayo, imbis na hatulan tayo, anong ginawa niya? Binigay niya yung buhay niya, namatay siya para sa atin, para patawarin tayong lahat, nabuhay siya para sa atin, para tayo magkaroon ng maayos na katayuan sa Diyos. Ama. At anong ginawa niya? Umakyat siya sa langit, hindi para iwan tayo. Ba't siya umakyat sa langit? Nasa kanan ng Ama. Umakyat siya sa langit, para ano? Para mamagitan sa bawat isa sa atin. Kasi, pumapalpak tayo. Kasi, nakakalimot tayo. Kasi, pasaway tayo. Nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi lugod sa Panginoon. And I thank God, si Kristo ay namamagitan pa rin hanggang ngayon. Para sa akin, para sa bawat isa sa atin. God is so good. Kung hindi namamagitan si Kristo sa atin, ano na kaya ang buhay natin? Lalo na yung mga mananampalataya. Di ba? Amen? I thank God, si Kristo namamagitan. Kaya tumatanggap tayo ng biyaya. Kaya hindi tayo tumatanggap ng hatol, ng kaparusahan. Because somebody is sitting at the right hand, making intercession for all of us. Tapos mga tao, kinakalimutan siya. Tapos sa mga mananampalataya, tinitake for granted siya. Isang araw ka na nga lang mag-aaral, ayaw mo pa. Aray. Sino na-realize nito? Habang nakaupo ka dyan, si Kristo nasa kanan ng Ama, nakatingin, namamagitan para sa'yo. Ama, wag mong hindi ko sila paparusahan. Pagpalain natin sila. Ama, patawarin, linisin, hugasan, baguhin. Gabayan. Jesus is the judge of all men. Amen? At siya rin yung nagbigay ng buhay. Palagay mo, hatulan niya. Siya na nga ang nagbigay ng buhay niya eh. Paano kanya hatulan? Siya na nga yung hahatol, binigay na niya yung buhay niya para sa'yo. Ba't kanya hatulan? Kaya siya nandyan para mamagitan sa'yo. May tanong ako sa inyo. Kaya nga pala sabi ng Hebreo, si Kristo daw ay ating punong saserdote. Wala akong pare na namamagitan sa atin. Ni ang pastor. Hindi kami ang namamagitan para sa inyo. Sa Diyos. It is the Lord Jesus Christ. Naintindihan niyo? Huwag yung titingnan yung pastor na siya ang tagapamagitan ninyo sa Panginoon. Hindi. All of us need a Savior. All of us need an intercessor. And that is the Lord Jesus Christ. Who is seated at the right hand of the Father. Amen? Sino masaya ngayon? Parang konti lang Ako'y masaya. Kasi bakit Bakit? Ang tanong ko, pagkatapos sabihin nito ni Pablo, sino nga hatol? Kaya sumunod yung tanong. Anong tanong niya?
Ngayon, yung hahatol sa inyo, siya rin ang nagligtas sa inyo. Sino ngayon ang makapaghiwalay sa inyo? Sa pag-ibig ni Kristo. Anong nagudyok kay Kristo para hindi tayo hatulan? Yung imminent judgment natin sa atin. Yung kahatulan sa mga kapalpakan natin. Anong nagudyok kay Kristo? Palagay nyo. Why did He die on the cross? May naintindihan kayo? Bakit kailangan niyang ibigay yung buhay niya? Bakit kailangan niya pagkatapos siya ibigay buhay niya, naluklok na siya sa kanan ng Ama, dapat nandun na lamang siya, nag-aantay siya na paglingkuran natin siya. Imbis na paglingkuran natin siya, siya pa rin ang naglilingkod para sa atin. Kaya nga ako, naisip ko, hindi ko tayo dapat mapagod maglingkod sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Ano yung bakit? Kasi alam ko si Kristo hindi nagsasawang maglingkod para sa akin eh. Hindi siya umaalis sa kanan eh. Inintindihan kayo? Amen? Amen? Ngayon, ano nagudyok kay Kristo? Ha? Pag-ibig niya sa atin. Pwede mo kausapin mo yung katabi mo. Kasi minsan, Kristyano ayaw maniwala eh. Sabi mo sa kanya, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, kahit walang magmahal sa akin dito sa lupa, hindi pa rin ako madedepress, hindi ako malulungkot. Ano yung bakit? Kasi alam ko isang katotohanan, mahal ako ng Panginoon. At yung pag-ibig ni Kristo, ibang klase. Amen? Ngayon, ito ang tanong. Ito na yung tanong. Kaya sinagot ito ni Pablo eh. Hanggang saan? Ayan na. Hanggang saan? Ha? Hanggang saan si Kristo mamamagitan para sa atin? Hanggang kailan si Kristo mamamagitan sa atin? Up to what extent will the Lord intercede for all of us? Amen? Naintindihan niyo po? Ang pinupunto ko, yung sinasabing sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, ang konteksto nito kapatid, yung pag-ibig na ito ni Kristo, hindi siya nakaupo doon at nagre-relax, siya yung nakaupo sa kanan ng Ama dahil namamagitan siya sa bawat isa sa atin. Hindi siya nanunood. Naintindihan niyo? Yung nakakaintindi ngayon. Hindi siya nandun para panoorin kang magdusa, maghirap. Hindi siya nanunood. Namamagitan siya sa Ama. Para sa iyo. Para sa akin. Amen? Gusto niyo makita up to what extent si Kristo? Yung pag-ibig niya, hanggang saan? Tingnan niyo pag-aralan natin. Ito, gusto kong buksan natin ito para makita niyo. Kukunin ko yung ibang version. Ibang version ang gagamitin ko. Yung The Voice. Wag yung The Voice kasi akala nyo sa channel yung contest. Meron ng The Voice na version ng Bible. Ang sabi ganito, who can separate us? What can come between us? Ano daw ang pwedeng mamagitan sa atin sa pagitan natin ng pag-ibig ng Panginoong Jesus? What can come between us and the Lord? His love for us. Amen? Can troubles? Sinong may problema ngayon? Yung kaguluhan. Yung kaguluhan, pwede ba? Yung kapighatian, makapag-iwalay ba sa... Yung word na hiwalay dito, hindi yung... Pakinggan nyo ito kasi hindi nyo naikukuha ito eh. Ito ka at ang Panginoon. Ayan Yan ka. Ang sinasabi ng Biblia, eto ikaw, eto ang Panginoon. Walang pagitan. Amen? Yung problema na sumisingit sa buhay mo, hindi yan dahilan para si Kristo matinag sa kanyang katayuan sa iyo. Lord, may problema ako, tsaka na lang ako attend sa iyo. Kapatid, kung alam mo yung totoo, yung dinadanas mo ngayon, hindi yan ang dahilan at magiging dahilan para magkaroon ng puwang kayo ni Kristo. Ano yun? Para magkaroon kayo ng gap.
Amen? There is no gap. Hello? Mga kapatid, itong binabanggit na pag-ibig ni Kristo, bakit walang puwang? Bakit walang mamamagitan sa akin sa pag-ibig ni Kristo? Ano yung bakit? Kasi depende sa klase ng pag-ibig meron ang Panginoon sa akin. Nakuha niyo? Tayo, yung pag-ibig mo sa asawa mo, pag-ibig mo sa anak mo, pag-ibig mo sa magulang mo, may antas yun eh. Amen? Nakita nyo, di ba, may mga anak na kinakalimutan ng magulang nila eh. Meron nga mga magulang, kinakalimutan ng mga anak nila eh. Hello? Si Kristo, sabi niya, walang mamamagitan sa akin at sa aking minamahal. Yung problema ba niya, magiging puwang ba? Magiging gap ba yun para ang Panginoon, yung pag-ibig niya hindi makarating sa'yo? Anong klaseng pag-ibig ito? Ang ginamit ng Bible na pag-ibig ay agape. Itong pag-ibig na ito, mga kapatid, ito po yung malalim, yung sacrificial na pag-ibig. Yung pag-ibig na, kumbaga sa mundo natin, martir. Pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Pag-ibig na hindi sarili. Amen? Na pinakita ni Kristo. Brad, ba't ang kulit mo? Bakit mo sinasabi yan? Kasi sinasabi ko, minsan pag may problema ka, akala mo, malayo si Lord. Niloloko ho tayo ng kaaway. Sino nakakaramdam yan? Parang pag may problema ka, parang ang layo-layo ni Lord. Hindi ho totoo yun. Dahil yung pag-ibig ni Kristo sa iyo, kahit may problema, hindi nababago, hindi natitinag. It cannot be a reason. Yun ang sinasabi ko. Hindi yun ang magiging dahilan para magkaroon kayo ng gap ni Lord. Parang walang nakasakay doon. Naintindihan nyo? Yung dinadaanan mo ngayon, kapatid, hindi yan ang magiging dahilan para magkaroon kayo ng communication gap ni Lord, ng ating Panginoon. Para makaramdam ka na parang humaharap ka sa problema, mag-isa ka lang. Hindi ho totoo yun. Sa totoo, yung pinagdadaanan mong yan, nandyan siya. Hindi ka niya iniiwan at hindi ka niya pinababayaan kahit katiting man. It did not change. Sino may mga problema ngayon? Akala nyo, hinaharap yung mag-isa yan? Hindi ho. May sakit ka, may karamdaman ka. Akala mo mag-isa ka? Hindi. Kasama mo si Kristo. Kung alam mo ito, kaya siya nasa kanan ng Ama. Kasi gusto niya, yung pag-ibig na yan ay hindi magkaroon ng pagitan. Teka Brad, tatanungin ko kayo. Ano ang ginawa ni Kristo para wag magkaroon ng puwang ang pag-ibig mo sa Kanya? Wag magkaroon ng gap. Anong ginawa ni Kristo? Sino siguro dapat may pa-contest pa no? Sino makakahula niyan? Sige, tanong ko nga. Brad, sabi mo walang pwedeng mamagitan. Yung bang kaguluhan ng buhay ko, yung kapighatian na pinagdadaanan ko, yung pag-uusig, yung pagkagutom. Ano yung pagkagutom? Simple lang sa akin yung pagkagutom eh. Nung mga teenager pa kami, sabi ko, pare, kamusta na? Ito, gutom. Ano yung sabing gutom? Kapos. Pagkagutom ba, magiging paghihiwalay niyo ni Kristo, may pagitan ba? Pagkahirapan, sino nahihirapan? Ha? Panganib, nanganganib ang buhay ko, Brad. Meron akong karamdaman, meron akong dinadala, nanganganib. O kamatayan. Aba, mabigat na yun. Paano siniguro ni Kristo na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig niya? Paano siniguro ni Kristo? O sige, sinong mayroong naisip? Brad, anong ginawa ni Kristo para tiyakin niya na walang makapaghihiwalay sa atin?
Kalimutan muna niyo yung cross ng Kalbaryo, 2,000 taon. Puro ano yun eh. Okay yun ang reality. Pero sa buhay mo, anong ginawa ni Kristo para tiyakin na walang makapaghihiwalay sa'yo sa Kanya? Sino may hula? Oh, may naisip ka. Anong ginawa ni Kristo para siguro walang makapaghiwalay? Yung Brad! buhay niya, binigay niya para yung dugo niya lahat. Oh, binigay niya. Oo, Oh, para sa, kung ba, alalahan siya palagi para hindi tayo makiwalay sa kanya. okay. Maganda yan. But that is a past event. Yung ngayon, tinatanong ko. 2,000 years ago, totoo yun. Yun ang pundasyon ng lahat. Pero ngayon, sa buhay mo, ngayon, 2026, itong pangakong ito ay totoo. Anong ginawa niya para sa'yo para tiyakin niya na hindi ka mahiwalay sa pag-ibig niya? Ha? Tama naman yung brother, kaya lang yun ang pundasyon eh. Totoo yun, yung naging dahilan, yun ang naging pundasyon. Ang tanong ko, ngayon, ikaw, ano? O yan, may hula ka ba? Nagbubulungan kayo eh. Palagayin nyo, sige. O, Brother Ming, may nahula ka ba dyan? Ano kaya yung binigay ni Kristo? Anong ginawa niya para tiyakin niya? O, si Mau may sagot. Ay, Mau, o ya. O, may nagtataas ng kamay. Anong binigay niya? Ha? Sige. Nung siya po ay namatay, Oh. iniwan niya po sa atin yung banal na Espiritu. Uy, Nadia. Kapatid, tingnan nyo ha. Sabi ni Kristo, ang pag-alis ko ay para sa kabutihan ninyo. Dahil kung hindi ako aalis, hindi darating ang alin? Ang kanyang Espiritu sa atin. Tanong, brad di ba sa Jerusalem, sila Pedro, may lumabas na, kapatid, yung binasa natin sa Acts of the Apostle, inauguration lang yun. Yun lang yung simula. Pero hindi nangangahulugan na natapos sa Jerusalem. Naintindihan nyo? Sinabi ng Roma, tinanggap natin ang ang Espiritu ni Kristo. Saan? Ano ibig ko sabihin? Pakinggan nyo. May problema ako. May sakit ako. May kahirapan ako. Anong ginawa ni Kristo para tiyakin na hindi ka maiwalay sa Kanya? Binigay niya sa iyo ang Kanyang Espiritu. Kaya sabi ni Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos, ng Espiritu? Nananahan sa inyo ang Panginoon. Kaya siya nananahan na hindi na sa church, hindi na sa building, kundi saan? Sa puso mo, para tiyakin kahit saan ka nandoon. Kahit anong kalagayan mo, kahit anong pinagdadaanan mo, nasaan ang Panginoon? Ang lapit, nasa iyo. Somebody is in you. And that somebody is not an entity. It is the Spirit of our Lord. Alam niyo yung himala? Kasing layo lamang ng inyong dila. Kung mananampalataya ka at alam mo ang katotohanan ito, kapatid, ano man ang pagdaanan mo, tanda mo, sabi ni Kristo, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ano ibig sabihin to? Palagay mo, papayagan ni Lord yung problema mo ang maging dahilan para maghiwalay kayo? Ang sinasabi ni Lord, hindi yan ang magiging hindi niya papayagan na yung bagay na yan ang maging dahilan para mahiwalay tayo sa... Sino may naintindihan ngayon? Pwede ba kausapin mo yung katabi mo sa kanya? Kapatid, huwag ka na malungkot. Kasama mo ang Diyos. May naintindihan kayo? Kaya pala sila Haring David ang tapang niya. Di ba? Si Haring David ang tapang harapin si Goliath. Bakit? Kasama niya ang Panginoon eh. Sabi niya, the Lord is with me.
Eh si David, hindi pa yun. Wala pa ang Holy Spirit noon. Di ba? Kaya come and go, Holy Spirit. Ngayon hindi na. Mula nung si Kristo'y umakyat sa kalangitan, sabi niya sa mga alagad niya, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Antayin ninyo ang pagdating ng banal na Espiritu. At kayo'y pupuspusin ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. Mga kapatid, pakinggan nyo. Kumbaga sa taong naglalakad, ikaw kargado ka ng armas. Kung may aatake sa'yo, nasa iyo yung armas. Hindi ka pwedeng matalo. Hindi ka pwedeng magupo. Bakit? Kasama ko ang Panginoon. The Lord might not be physically with us. Tama? Hindi siya physically kasama natin kasi nasa kanan siya ng Ama, pero kasama natin ang kanyang Espiritu. Yung Espiritong nasa akin ay hindi iba kaysa Espiritong nasa inyo. Naintindihan niyo po? Hindi special. Hindi ito parang halo-halo. May special, may regular. Hindi ho. Ang Holy Spirit, yung puspos ng kapangyarihan na yun, kung ano man yung tumaan kina Pedro, kina Pablo, sa mga apostol, sa mga lingkod ng Diyos na nakilala natin, di ba? Mga sikat na mga ngaral, di ba? Na mga puspos ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan ng kapatid, huwag kang maiinggit kasi taglay mo sa buhay mo. Eh, ba't hindi ako nagtatagumpay? Kasi sabi ng Bible, my people are being destroyed for lack of knowledge. At ang masama, sinabi ko na sa inyo, na pag-aralan na natin, eh ba't ka natatalo pa? Simple lang, kasi wala kang kabilib-bilib kay Lord. Wala kang pananampalataya. Pagtitiwala. May naintindihan kayo? Ngayon, tatanungin ko, sino mga may problema ngayon? Taas yung kamay nyo. May pinagdadaanan kayo? Di ka, huwag kayong matatakot. Okay, kasi alam niyo ba't ko sinasabi to? Kasi minsan ang problema ng mga Kristiyano, denial eh. Ayaw mong harapin yung katotohanan eh. Di ba? Doon nagkakaroon ng solusyon. Harapin mo muna yung katotohanan at harapin mo yan ng may solusyon. Anong solusyon ko? Ang Panginoon. Minsan wala na akong solusyon magagawa sa sarili ko. Pero salamat, kasama ko ang Panginoon. Kaya niyang gumawa ng himala. Parang tahimik. Parang no reaction, ha? NR, ha? No reaction. Amen? May naintindihan kayo? Ha? Makikita niyo po dito, napakatindi ho ng katotohanan ito. Ang tinuturo ho ng Bible nito, ano tinuturo nito? Ang tinuturo nito na hindi po tayo exempted sa lahat ng problema sa mundong ito. Bakit? Bakit hindi tayo exempted? Kasi itong mundong ito ay tumalikod sa Diyos. Kaya may problema tayo. Dahil ang mga tao tumalikod sa Panginoon. Ang namamayani sa atin ay kasamaan, kasalanan, kahalayan, kaguluhan. Tama? So, nandito tayo sa mundo, apektado tayong lahat. Sino apektado? Huwag niyo sabihin, pag hindi tumaas yung gasolina, hindi kayo apektado. Tama? Huwag niyo sabihin, pag yung mga leader natin ay mga masasama, hindi tayo apektado. Apektado tayo. Pero the good news is, ang mabuting balita, sabi ng Panginoon, hindi problema yan para sa iyo kasi kasama mo ang Diyos. Bro, ang hirap-hirap ng buhay. Totoo yun. Mahirap ang buhay. Pero hindi ka maghihirap kasi kasama mo ang Diyos. Amen? Sino may naintindihan? Hindi ako yun. Hindi ako magaling. Kasi ang problema ng mga Kristiyano, hindi mataas ang faith ko, magaling ako. Kapatid, niloloko mo sarili mo. Wala sa'yo ang kapangyarihan. Kanino? Na kanino? Nasa kasama mo. At ang kasama mo ay si
Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na. Kaya sa totoo lang kapatid, alam nyo, it doesn't matter where we are. Ang batayan lang dito kung hindi mo kasama ang Diyos sa buhay mo. Maaring marami kang pera, maaring marami kang makapangyarihan ka, kilala ka, tanyag ka. Kaya sabi ni Kristo, aanin ng tao makamit man niya ang lahat ng ito. Kung kanya naman kaisa-isang kaluluwa ay mapapahamak. Kailan mapapahamak? Mapapahamak yan kung yung hahatol sa'yo ay wala sa'yo. Huwag kang magtataka kung magulo binadaanan mo. Kasi namumuhay tayo sa isang magulong daigdig. Magulong pamayanan. Unfair. Amen. Pero ang totoo, kasama ko si Kristo. Yung hahatol sa akin, kasama ko. Kaya exempted na ako sa hatol. Yun ang totoo. Amen? Amen? At ang maganda dito, yung pag-ibig ni Kristo, hindi siya nagre-react kung ano man yung dinadaanan natin. Naintindihan niyo po ako? Yung pag-ibig ni Lord sa'yo, hindi yan naapekto ng lahat ng pinagdadaanan mo. Hindi yan naapekto ng kalagayan mo. Yung pag-ibig niya, yun pa rin. Kahit ano. Kahit na. Brad, pumalpak ako. Mahal pa ba ako ni Lord? Minsan may tanong na ganyan eh. Brad, mahal pa ba ako ni Lord? Nagkasala ako? Oo. Kasi si Kristo ho, yung pag-ibig niya, walang iwanan. Hello? Yung pag-ibig ni Kristo, hindi sumusuko. Kaya nga nakakalungkot to. Minsan yung mga leader ng church, sumusuko sa mga kapatid eh. Di ba? Eh, suko na ako sa'yo, bahala na si Satanas sa'yo. Yung mga ganun eh. Hindi dapat eh. Alam sa totoo lang, sabi niya doon sa Pasay, ba't ang tiyaga-tiyaga ako doon, tagal ko na ron. Yung mga tao doon talaga, minsan may mga time na nagtuturo ako doon eh. Sa totoo lang ha, minsan mga tao doon, di naman lahat nakikinig eh. Meron nga doon, tinutulugan ako eh. Ba't ang tiyaga-tiyaga mo, nagtuturo ka pa rin? Alam mo bakit? Kasi alam ko si Kristo, hindi sumusuko yung pag-ibig niya sa ating lahat. Amen? Amen po? I thank God for this. So, ano man ang daanan ko, kahit na anumang gawin ng dyablo sa buhay ko, amen, yung pag-ibig ng Panginoon, hindi man lang mawawala, hindi man lang mababawasan. Hello? Amen? Sino nakakaramdam yan? Mahal na mahal ako ng Panginoon. Hindi nababawasan. Alam nyo, alam ko medyo controversial po ito, pero sinasabi ko po ito sa inyo. Amen? Kasi sa verse 36 to 37, may binanggit si Pablo. Sabi niya, as it is written, for your sake, we are being killed. Isipin niyo sila, Pablo. Alang-alang kay Kristo, yung buhay nila namimiligro. Amen po? Para daw silang mga tupa na dadalhin sa katayan. Si Pablo, naranasan niya na, di ba nakulong pa nga siya, binigyan na siya ng execution order eh. Nan ba sinabi, ang masakla po doon, parang ganito, may mga death sentence. Si Pablo nakulong. Ang sabi sa kanya, o sige, mga 1 taon mula ngayon, pupugutan ka na ng ulo. So, alam niya, mamamatay na siya. Ano sabi ni Pablo? In all of these things, we are more than conquerors. Amen? Amen po? Ano ibig sabihin nito? Pakinggan niyo po ito. Ang sinasabi dito ni Pablo ay ganito. Kahit napakatindi ng laban, tayo po ay higit sa mapagtagumpay. Why are we more than conquerors? In all of these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Kamatayan yun And yet, sabi ni Pablo, kahit sa kamatayang ito, ako ay higit na mapagtagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa akin.
In fact, sabi sa Romans 8:36-37 sa The Voice, no matter what comes, anuman ang mangyari, we will always taste victory through Him who loves us. Si Pablo pupugutan ng ulo, sinabi niya, hindi ako matatalo, mananalo pa rin ako. Paano nanalo si Pablo? How did Paul have the victory when he was about to be beheaded? Why? Ba't niya sinabi yun? Kasi sabi niya, yung kamatayan ko, di ba siya nagbanggit noon? To be absent in the body is to be present in the Lord. Sa akin, mabuhay o mamatay ay kay Kristo. Ang kamatayan ay kapakinabangan. Bakit? Sabi niya, pag ako namatay, hindi na ako pupunta doon sa Sheol, sa ilalim ng lupa. Ako na ay makakapiling ng Panginoon sa kanyang paraiso. Kaya mga Kristiyano, hindi takot mamatay eh. Ba't yan yung tingin niyo sa akin? Hindi ako takot mamatay. Kung alam ko itong katotohanan ito, sa lahat ng bagay ito, mapagtagumpay tayo. Akala ng dyablo, napigil na niya si Pablo. Hindi. Si Pablo, mas sumikat siya nung siya'y mamatay. Kasi yung mga sulat niya, ikinalat sa mga gawain. At dahil doon, kasama siya sa mga sinulat niya na kasama sa Bible. Amen? Nung buhay si Pablo, mismong mga gawain tinatakwil siya kasi duda yung ibang churches na si Pablo totoong naging Kristiyano Amen po? Hindi lahat ng mga churches tinatanggap si Pablo. But when he died, he even became the apostle of the Gentiles as he claimed in his writings. Amen? Kapatid, no matter what happens, we will always taste victory. Ang sinabi lang ni Pablo ganito, kapatid, may problema ka. Ang totoo dyan, ang dulo niyan, hindi katalunan mo. Magtatagumpay ka pa rin. Amen? We will overcome through the help of Him. Sa pamamagitan nino? Ni Kristo. Magtatagumpay ako sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na ano? Na love ako. Alam niyo kaya tayo tutulungan ni Kristo? Ang nag-uudyok sa Kanya? Alam niyo ano? Yung pagmamahal niya sa'yo. Hello? Hindi dahil member ako ng church na ito, hindi dahil leader ako, hindi dahil pastor ako, hindi dahil ministro, hindi dahil song leader ako. Hindi ho yun ang batayan ng pag-ibig ni Kristo. Mahal ka niya dahil mahal ka niya. Amen? Amen? May naintindihan kayo mga kapatid? Amen? Okay, anong naging epekto kay Pablo? Ito naging epekto dahil alam niya ang totoo. Alam niya ang totoo. Walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. At tayo'y mapagtagumpay sa lahat ng pagsubok dahil siya ang tutulong sa atin. Ano naging desisyon ni Pablo? Tingnan nyo sa verse 38-39. Di ba? Ang bilis lang. 38-39. Ano sabi niya? For I am sure, nakatitiyak ako, nakakasiguro ako, kumbinsido ako, na ano? Na kahit na ang kamatayan, kahit na ang buhay, kahit na mga anghel, kahit na mga tagapamuno, kahit na yung aking kasalukuyan, o kahit na yung aking mga haharapin pa, kahit na anong mga kapangyarihan, ang taas man, ang lalim man, nothing else, wala na kahit ano dito sa creation na ito, ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano nyo ang epekto nito? Ito. Ang epekto nito sa'yo, kung alam mo ito, ikaw dapat ay dumating sa punto na ano? Kumbinsido ka. Sigurado ka sa sarili mo na walang makapag-iwalay sa'yo sa pag-ibig ni Kristo. I am convinced. Ito po ang tungkulin ko kaya ako sinishare sa inyo.
Because I want you, mga kapatid, na dumating sa punto katulad ni Pablo, ay maging kumbinsido kayo sa katotohanan ito. Na ano? Absolutely, nothing in this earth, walang anuman dito sa mundong ito, at walang anuman sa unseen realm o sa spiritual realm ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo. Alam nyo, para maging effective ito, kailangan ikaw mismo kumbinsido. Huwag na kayong, ang galing-galing ni Pastor. Bilib na bilib ako kay Brother. Ang galing ng preaching ni Brother Harry. Hindi ho yun ang batayan. Ang gusto kong hanapin, na kumbinsi ka ba sa sarili mo? Na ano? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Na ano? Na walang makapaghihiwalay sa iyo sa Kanya. Na ano? Ano man ang daanan mo, hindi Kanya pababayaan. Bibigyan Kanya ng tagumpay. Ang word pong ginamit dito that I am convinced, ang word po dito ay peito. Yung peito po ang ibig sabihin, persuaded, na kumbinsi. Amen. Ano ibig sabihin to? Na-persuade ka dahil narinig mo, napag-aralan mo, naunawaan mo. Kaya mahalaga tong ginagawa natin eh. Pakinggan nyo, I must tell you this. Ang reason kaya ako nagtuturo ng mga salita ng Panginoon, because I want to persuade you. Yun ang aking objective, na kayo ay kumbinsihin. Na ano? Paniwalaan. Panghawakan. Ang alin? Ang mga katotohanan ito na turo ng ating Panginoon. Yung peito po, yung being persuaded, dito po kinuha yung salitang pistis. Yung pistis po, yun po yung pananampalataya o pagtitiwala. So, hindi ko masasabing nananampalataya ako sa Panginoon kung hindi ako kumbinsido sa sarili ko. Naintindihan niyo po, mga kapatid? I myself must be persuaded. Amen? Amen po? So, yung pistis, dito ho kinuha yung pisteo. Nakita niyo sa tatlong salita? Yung pisteo po ibig sabihin na ako'y namumuhay, kumikilos, gumagalaw sa mundong ito, nagdidesisyon, umaakto, batay sa aking pananampalataya. Kaya nga sabi ng Bible, we walk by faith and not by. Ibig sabihin, Brad, ano ibig sabihin? Kahit may problema ako, kumbinsido na ako sa sarili ko eh. O ito yung problema ko, kumbinsido ako sa sarili ko na itong problemang ito ay mapagtatagumpayan ko. Bakit? Kasi alam ko walang makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo, ito yung mabuting balita. Kasama mo ang Panginoon. At hindi papayag si Jesus na yung problema mong yan, yung kahinaan mong yan, yung kapalpakan mong yan, ang makapaghiwalay sa Kanya. Gagawa at gagawa ang Panginoon. Kaya sabi ng Bible He who began a good work in you, siya na nagpasimula ng magandang gawain sa buhay mo, ay tapat upang lubusin yan. Ano ibig sabihin? He will not give up. Ang totoo, kapatid, may mga problema tayo sa sarili natin. But I want to tell you this, hindi sumusuko ang Panginoon sa iyo. Ako pwedeng sumuko sa iyo eh. Pero si Kristo, hindi siya susuko sa iyo. Ako pwede kitang iwan. Pero si Kristo, hindi kanya iiwanan. Ganon siya katapat. Amen? Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga kapatid, kahit anong pagdaanan mo, wag na wag kang lalayo sa Kanya. Kasi pag lumayo ka sa Kanya, wala ka nang pupuntahan, para kang nagtampo sa pagpapala dahil si Kristo ang pagpapala ng buhay mo. Wala ka nang kakampi kung wala si Lord. Amen? Sino dito gusto may kakampi siya, may kasama siya? Si Kristo yung hindi ka iiwanan. Siya yung hindi iiwan sa'yo. Bakit? Binigay niyang Holy Spirit sa iyo. Kaya sabi ng Bible, ang sino mang tatanggap sa Kanya ay bibigyan ng karapatan, pagkakalooban ng karapatan na maging mga anak ng
Diyos. Sabi ni Pablo, hindi mo kayang tawagin ang Diyos ng Ama kung hindi nananaan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga mga Kristiyano, pag nagpe-pray, hindi na ngayon si God, yung nasa taas. Iba nagpapasalamat ako doon sa taas. Sino yun? Problema to kung butiki yung nasa taas nagpapasalamat ka sa taas. Tayo bilang Kristiyano, kaya nating tawagin ang Diyos ng Ama. At tinuruan tayo ni Kristo, tawagin mo ang Diyos ng Ama. Dahil si Kristo tinatawag na rin ang Ama ng Ama. How He calls His Father, we also call Him our Father in heaven. Sino ngayon medyo tumuyod ang balikat? Yung iba, bagsak pa Kapatid, hindi ka ba nag-iisip? Hindi kaya habang nakikinig ka dito ngayon, naghihintay na yung sagot ni Lord sa problema mo? Ha? Sabi nga na iba, it's not over until it's over. Hindi ka matatalo hanggat hindi ka sumusuko. Ang gusto ng kaaway, sumuko ka. Amen? Ba't ako susuko? Si Lord hindi nga sumusuko sa akin Parang hindi nakuha yun. Kausapin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, hindi sumusuko ang Panginoon sa iyo. Hindi ka niya sinusukuan. Amen? Amen? Sino masaya ngayong umagang ito? So, in closing mga kapatid, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, yung aking kaligtasan kay Kristo, pakinggan nyo yung aking kaligtasan na tinanggap kay Kristo ay siguradong sigurado. Walang issue yun. Walang makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Incidentally, sa Sunday, kung walang magbibigay ng tanong, ng verse, gusto kong talakayin yung issue kasi alam ko may nagtatanong nito Brad, hindi ba yung kasalanan na makapaghiwalay sa atin sa Diyos? Gusto kong sagutin niya sa Sunday. Gusto niyo ba? Kaya lang pwede kong hindi ituloy yan kung may magbibigay ng mas magandang mga verses Brad, yung kasalanan ko ba makapaghiwalay sa akin sa Diyos? Gusto niyo malaman? Sa Sunday, promise ko yung pag-tuturo. Kasi may tanong dyan ba't kung ako'y ganito nagkakasala ako, ganito. Ako ba iligtas? Kapatid, ligtas ka. Totoo. Kung alam mo ito. Ba't may kasalanan ako pag-usapan natin. Yung kasalanan ko ba? Dahilan para mahiwalay ako kay Lord. Amen? Amen po? Kasi ang totoo, yung pananampalatayang tinanggap mo, hindi na yan mababaw, hindi na mawawala yan kung talagang tinanggap mo. It cannot be undone. Sa totoo lang yung pananampalataya ko sa Panginoon, para yung pag ikaw na in love, hindi choice yun Na in love ka Dumating yun Ganon din ang pananampalataya. Dumating sa yun. Pinagkaloob sa yun. At hindi mo pwedeng talikuran yun. Hindi mo choice yun. It was given to you by God because you decided na akapin ng Panginoon. And faith was born in your heart. Amen? Kasi may mga tanong ganyan Bro, totoo ba ako Kristiyano? Ba't ka dito ako? Ako ba'y talagang tanggap ni Kristo? Gusto niyo malaman? Sino gusto malaman yan? Di pumunta kayo sa Sunday. Pag-aralan natin. Okay ba yun? Pero magbigay naman kayo ng tanong. Magbigay naman kayo ng verse sa misis ko para mapag-aralan natin. Amen? Amen? So, ang punto ko tayo bilang mga Kristiyano, nandun tayo sa level ng sureness, certainty, tiyak na tiyak ako. Yung karanasan ko kay Kristo. Tandaan nyo, ito yung magtutulak sa inyo para maranasan nyo si Kristo. Kapatid, si Kristo ay buhay. Buhay si Kristo. Nakikipamuhay siya sa atin. Nakikipag-usap siya sa atin. Ginagabayan niya tayo. Tinutulungan niya tayo. Dumating tayo sa punto na tiyak ako. Ang Panginoon ay nararanasan ko. At magagawa ko ito habang ako'y patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy na nananalangin
sa Kanya. Amen? Amen? So, sana pagkatapos nito, walang lalabas dito na nagdududa pa kay Lord. Hindi ba duda ako sa sarili? Di ba sa Sunday pag-usapan natin? Hindi, totoo ha? Amen? Ba't pupunta ba talaga ako ng heaven? Ako ba talaga may kaligtasan? Pag-usapan natin, may kasalanan. Pag-aralan natin. Will sin separate you from God? Alam ko controversial ito. Baka kung merong mga churches, baka i-excommunicate na ako pag tinuro ko ito. Dahil ito yung scripture eh. Ito yung Bible na tinago sa atin. Pinahirap, pinalalim, pinagulo. At si Kristo, napakasimple ng kanyang itinuturo sa ating lahat. Amen? Sana napagpala tayo ngayong umaga. Napagpala ba kayo? Amen? May natutunan kayo? Ano natutunan nyo? O, walang nagsumagot. Ang natutunan ko, mahal ako ni Lord. Natutunan ko, wala palang makapaghihiwalay sa akin. Ha? Walang yung problema ko ba, hindi makakapaghiwalay. Kaya nga may prayer eh. Amen? Amen? We are being blessed by God. Tandaan niyo po ito. Si Kristo po, ang gusto niya pagpalain tayong lahat. Hindi po ako nagtuturo ng prosperity. Pero tinuturo ko, si Kristo binibigyan niya tayo ng buhay at ng kasaganaan nito. At nandiyan siya, sinabi niya, magsiparito kayo sa akin, lahat kayong nabibigatan at napapagal. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? God is good all the time. Amen?